Going back doon sa bukod sa flood control, the safety of our public school buildings. Questionable na rin. Why? Kaunting lindol mga kababayan nabibitak. No less than the Vice President Sara Duterte. Sinabi niya. Siya na nag-complain. Huwag niyong sisihin si Sara dyan mga kababayan sa construction ng mga school building dahil under yan sa DPWH. Yung SBP, yung school building programs, hindi ba? Isa ito sa naging dahilan at susi ba't siya nagbitiw Kasi yung school building programs ng DepEd, although nakalodge ang budget yan sa DepEd mga kababayan, ang nagpapagawa ng classroom DPWH. Kahatian ng iilan o dalawang tao lamang. Yung Martin Romualdez at yung Santico. At sinabi ito ni Vice President Inday Sara Duterte publicly. Pinagbigay alam niya kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya, bakit ito ngag? Bakit nakikialam itong mga buhaya? Ang Marcos mga kababayan. Ngiwi lang. Tapos wala. Yung Diskaya, kung may kasalanan yung Diskaya, diinan pa ninyo. Pero wag nyo lang siyang gagawing solong poster girl ng korupsyon. Tama mga kababayan, may napapansin tayo dito sa parang binibig deal na talaga. Although big deal talaga mga kababayan, pero bakit kaka-center na ngayon sa mga Diskaya mga kababayan? Pati si Admiral, sumakay na. Ang sabi ni Admiral, biktima ako ng mga Diskaya dahil ang aking pinagawang proyekto daw mga kababayan. May proyekto palang animal. Na yung mga kababayan, teatro. Kung saan manunood sila ng teatro mga kababayan kagaya ng Broadway. Nagpagawa si Admiral. Substandard daw mga kababayan at hindi pa tapos. Ang sabi niya, biniktima daw siya ng Diskaya mga kababayan din. Ay nakong Admiral, nag-check pa mga kababayan na parang sinong inspector. Tapos ang mga makakaliwang grupo, pinasugod doon kay Diskaya mga kababayan. Naging distraction na yung kanilang mga sasakyan. Sige, habulin mga kababayan. Pero, hindi sapat na sa Diskaya lang tayo mag-focus. Paano na yung mga buhaya na nakahalakhak mga kababayan dahil si Diskaya lang ang mga kababayan na tusta. Gusto rin natin makakain ng tostadong buhaya. Sunugin din natin mga kababayan mga buhaya. Diba? Pati yung asawa niya, poster spouse ng korupsyon. Yung Diskaya couple. Sumasakay ang daming sumasakay. Diba? Linilihis po. Pati mga mga kababayan, rallyista. Nagvandal-vandal doon mga kababayan. Mga syunga pa. May dalang clear coat. Yung istorya. Tapon-tapon ng putik. Bakit nga yung center of gravity ng korupsyon ito, yung dating kalihim ng Public Works, in-excuse ninyo? Oo nga Pinauwi agad mga kababayan doon sa Sibunuan, sa hearing. Dahil may lakad daw. Sa kanya nangyari ang ganyang lalang kurakutan mga kababayan. Tapos dapat na managot mga kababayan. Tapos ang ininalaglag lang yung Diskaya couple. Wala akong pakialam doon. Kailangan magbayad yun sa mamamayang Pilipino. Napakaraming kinurakot noon. Walang duda yun. Paano naman hindi binabanggit yung Southwest? Kaya nga. Yung high tone. Ang dami-dami naglalabasan dyan. Bakit tayo meron bang representative mga kababayan yung construction firm ni Zaldeco? Magko-concentrate sa 15 lang. 15 lang yung malalaki na kuha. Meron pa sigurado marami. Meron nga si Abante mga kababayan, ang sabi niya, buti naman yung chinek down niya sa kanyang contractor mga kababayan. Hindi daw kasali sa 15. Mayroon ka pala? Tapos kinall out na mga kababayan ng media. Yan kasi dahil sinasabi niyong may contractor. Wala akong contractor. Grabing biglang nag-U-turn mga kababayan. Kapal talaga ng mukha ng mahuhusay. Kaya hindi dapat sa timeline itong ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon. Again, balikan natin, template natin gamitin yung Mayor Alice Guo investigation. Yan Guo mga kababayan ginawa ng teleserye. Yan ang dapat gawin nating sukatan. It cannot be shorter than how much time they have given that Mayor Alice Guo investigation. Human trafficking. Sana araw-araw yung hearing mga kababayan para matapos Ang tagal kasi Tapos kulang pa sila sa oras mga kababayan dahil sa Blue Ribbon hearing ngayon. Dapat matapos 2:00 dahil 3:00 meron sila plenaryo. Pogo, ewan ko kung may plunder,
di ba, money laundering. Money laundering. Ito, sagad po ito eh. Now, kaya nga sabi ko, sa lahat ng korupsyong isyong ito, usaping ito, most guilty si Bongbong Marcos. Talaga. Hindi si rin siya dapat makaiwas dito. Kagaya ng... Tapos siya pa ngayon, ang parang naging rescuer, mga kababayan. Superhero, tagapagtanggol. Sumbong kay Bongbong. Gumawa pa ng website. Pinag-iiwas yung dating kinatawan, dating kalihim ng Public Works, yung star witness supposedly na si Secretary Bunoan. Manny Bunoan. Again, Secretary Manny, I respect you, but I'm not saying you're guilty and I'm not acquitting you either. I'm calling out the... Kung hindi man siya guilty sa kurakutan, mga kababayan, guilty siya sa kapabayaan. Blue Ribbon. Gross negligence ito, mga kababayan. Consider nila para naman hindi nasasaktan. Tapos sasabihin ni Bunoan, hindi na ako ang DPWH secretary. Hindi ko na masasagot yan. Ang animal. Para tuloy nadenggoy tayo, mga kababayan, dahil hindi na siya sasagot. Ang mga mamamayang Pilipinong nakaasa na malalaman natin ang katotohanan dito at mapapanagot yung mga nagnanakaw ng pera nating mga Pilipino sapagkat mahirap po ang buhay eh. Talaga. Kawawa na po yung ating mga kabataan. Kulelat na nga ho tayo sa science, math at reading. Konting ulan, walang pasok. Ay ano pong matututunan nito? Ngayon, pati po yung public school dahil pala nakukurakot, buildings at yung kaligtasan ng public school children, yung general public na gumagamit ng mga public infrastructure, nangangamba rin. Dapat din yan ay magkaroon na agad ng audit. Physical audit, check ninyo yung structural integrity of all these public school buildings and public infrastructure. Bakit tinira din ng mga korap na kontratista in cahoots with the corrupt politicians. Tama. Ganyan kahalaga po yung papel ng dating kalihim ng Public Works. Punta po tayo sa Metro Manila. Baha ng baha. Tapos, mga kababayan, di ba si Ramon Ang? Mayroon na siya, mga kababayan, suggestion, na, sige, ako na mismo, ang gagawa, libre. Parang, wala lang. Hindi pinansin, mga kababayan man lang. Ayaw nila dahil libre, mga kababayan hindi sila makakakurakot siguro. Naitanong na ba doon sa dating kalihim, alam niya yan, yung 1.4 billion pesos per day na flood control fund. Wow, grabe. Saan ba nakalagak yan? NCR lang ba yan? Kung 1.4 billion pesos NCR lang, billion dapat sumagot dyan yung kalihim ng DPWH at yung chairman ng MMDA. Kung hindi lahat yan ay napupunta sa NCR, magkano ang allocation o appropriated amount para sa NCR na nangangasiwa ang DPWH at MMDA? Pag-usapan din natin yan. Magkakano per district, magkakano per city ang allocation? Magkakano per engineering district ng NCR ang allocation? If the 1.4 billion pesos per day ay sa NCR lamang, paano ginastos ito? Ito, mga kababayan, ito mga flood-prone areas, tukoy naman yan Tukoy yan Hindi lahat ng lugar sa bansa, mga kababayan, kailangan ng flood control. So, etong bilyones na ito, mayroon na siguro mga lugar na hindi kailangan yan. So, napakalaking pera, mga kababayan. Napakalaking pera. Ang problema, kahit yung hindi binabaha, mga kababayan, nagpa-flood control. Dredging. Di ba ginagawa ng grupo ng San Miguel yun ni Ramon Ang for free? For free nga. Yan ang pinupondohan coming from taxpayers' money. Ayaw nila dahil hindi sila nakakakurakot. Doon sa 1.4 billion pesos a day, bukod pa ho ito doon sa tinatawag natin na 1.1 trillion na nawawala dito sa ating public works. Ito yung mga tanong na dapat sagutin ng SPWH, yung Secretary of Public Works na nagbitiw at nung chairman ng MMDA, 1.4 billion pesos per day. Bakit baha pa rin? Maaaring hindi ho mawala ang baha, pero mula ho sa talampakan, dapat ho iyon nawala na. Kaya lang mula talampakan, umabot po ng tuhod, umabot ng baywang, umabot ng dibdib, ngayon ho lagpas tao, lagpas na ng bubong ng bahay yung bahae. Tapos 1.4 billion pesos per day. Panagutin natin, kaya hindi dapat in-excuse, in-exclude, dinismiss o pinauwi
yung dating kinatawan ng DPWH habang hinahanap natin itong mga napakalaking perang ito, pera ng mamamayang Pilipino. Paano nyo ginugugol yung 1.4 billion pesos a day? Dredging, estero cleanup, river cleanup, tinatanggal ninyo yung mga obstruction sa waterway palabas ng river. Tinatanggal ninyo yung informal settlers. Paano? Magkano yung napupunta per city ng Metro Manila at yung isang munisipyo ng Metro Manila? Magkano ang allocation per engineering district ng DPWH? Sino nag-identify ng programa? MMDA ba o DPWH? Sino yung mga kontratistang nakikinabang sa 1.4 billion pesos per day na flood control funds? Yan ang dapat panagutin at hindi pwedeng pauwiin basta-basta ng Blue Ribbon yung kalihim ng Public Works. Basahin ko lang po itong mga ibang nagpapadala. Si Ronaldo Matugina, ipanalangin natin wag humantong ang Pinas katulad sa Indonesia na sumabog ang damdamin ng taong bayan. I pray not, but pagka nangyari yan, paano mo sisisihin ang sambayan ng Pilipino? Kanya nga mahalaga na ayusin ng Blue Ribbon ang ginagawa nila eh. Nang sa ganoon magkaroon ng tiwala, hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon, kung hindi sa proseso at kung how they perceive the process to be. Is it trustworthy, worthy of our trust, of our integrity, of our dignity? Yun ang mga tanong dapat na huwag nilang pababayaan. Si Enrique George or Enrique Jorge, maraming salamat sa lahat ng mga ipinapaalam niyo po sa amin. I believe your inputs and I voted and will vote again for you all the time. God bless. Maraming salamat Enrique Jorge or Enrique George. Si Mia Pochi, nakakapanglambot ang naging hearing kahapon. Akala ko madidig nila hanggang bottom, walang nangyari. Hindi pwedeng umabot ng bottom pasimula pa lang pinauwi yung mismong gatekeeper sana ng pondo. Diba? Hindi lang naman ng Department of Public Works. Marami siyang dapat sagutin Kasi yun nga, magkano per engineering district sa Metro Manila ang doon sa 1.4 billion per day? Ang laking pera po nun. Nakakatiyak ba tayo na meron talagang flood control program or flood control mitigation na ginagawa itong mga ito sa 1.4 billion pesos per day? Kung meron silang ginagawa, uulitin ko kung nagsimula sa talampakan, umangat na ho hanggang tuhod, umangat hanggang baywang, umangat hanggang dibdib, lagpas tao, lagpas bahay na po yung bahae. And yet 1.4 billion pesos per day. Nasaan ang pera natin? Yan ang dapat sagutin ni dating kalihim Manny Bunuan. Again, I'm not saying Secretary Manny, you're guilty. And I'm not acquitting you either. You have to be there. Sagutin mo lahat yan dahil panahon mo yan Si Florida Langas, listening from Baguio City. Thank you for all the information, Attorney Vic. It pains that as government employee, ito, masakit ito. Our hard-earned salary was taxed up to the last cent, tapos up to the centavo only to be stolen by the people who do not even honestly pay their taxes. Tapos yung mga anak pa ng mga kumakaporma at sa social media pa kaya yabang. Kaya hindi natin masisisi yung galit at hagupit ng sambayan ng Pilipino Kay Luz Barogo, ano po ang nangyari sa SC yung GAA? Pending pa po yung ating petisyon sa GAA. Nung isang araw, ano po ba ngayon? Nung Monday, last Friday I believe, ay nag-file po tayo ng manifestation na humihingi tayo na bigyan tayo, i-furnish tayo ng kopya ng lahat ng mga dokumento, pleadings, attachment, annexes, evidence na sinumite ng gobyerno ng mababang kapulungan through the Office of the Solicitor General. Why? Fundamental po ito, alam ng mga abogado, lalo na ng practitioner, kung ano man ang ifa-file ng respondent, dapat yan copy furnish yung kalaban, yung complainant o yung petitioner. In our case, we were never given any copy by the House of Representatives. Kaya nag-file tayo ng manifestation ng isang araw at hinihingi natin yung kopya ng kung anumang submission ang ibinigay ng gobyerno. Hindi pwedeng bina-blindside tayo Dahil paano kung biglang magkaroon ng oral argument or sabihin ng Korte Suprema, sige na, mag-submit na kayo ng memoranda at submitted na for decision ito. Okay din, but we have to be able to put up an intelligent memoranda. Hindi namin magagawa yon kung binubulag kaming sadya ng mga sinisingil natin sa kalokohan ng 2025 national budget na illegal, invalid, immoral, unconstitutional, unlawful. Kay Kit Laksamana Jr.,
The buck stops here in the office of the President. Tama, tama. Hindi yung magtuturo na naman. Again, let me just guide you yung kanilang 4D. They will deny, they will deflect, they will discredit, and they will demolish lahat ng nagsasabi ng totoo. Yan ho ang gagawin nila at ginagawa nila. Huwag tayong pumayag, kaya po itong ating pahina, itong ating tining maisog, ito po ang layunin nito. Ulitin ko, mamulat ang sambayan ng Pilipino. Mag-alab ang inyong damdamin na tigit mahalin ang ating bansa at pagmalasakitan ng kapwa Pilipino. Ano? Kay Ron Candle, how honest was Marcos when he presented only 15 companies who obtained the largest amounts of corruption? Baka may hindi siya malaking buhaya na hindi sinama. Just asking. Pakinggan po nyo yung vlog ng ng third floor studio, yung construction, yung Pahati construction. Dapat isama rin yun di ba? Dahil nakakuha yun di umano ng mga kontrata using its connection all the way to the top. Yan dapat ipatawag din. Yung Sunwest wala, yung Highton wala, yung Pahati wala. Ang dami pa ho niyan. Dapat yan ipatawag. Kaya Karina Braganza, maraming salamat. Attorney Vic, they orchestrated how the flow will happen. They may orchestrate, for all we care, but we will push back, we will fight back. Yun ho ang ating gawin. Karina Braganza, maraming salamat. At meron din ho nagtatanong dito, ano ang aking reaksyon doon sa mga senador na nagpapaliwanag agad na wala silang kinalaman. Nakakalungkot, ang purpose po ng investigation ng Blue Ribbon, malaman kung sino yung dapat managot at may pananagutan. Sino po yung accountable. Hindi po yan plataforma para sabihin wala akong kinalaman, hindi ko kinalam ginagawa ng aking kamag-anak dahil daw nababanatan sa social media. Di banatan mo, sumagot ka sa social media. Bakit kailangan sa Blue Ribbon? Ang gustong marinig ng mga taong bayan yung probing question. Paano ka nakakuha ng ganyang kakalaki, kalimpak-limpak bilyong pisong kontrata? Doon nga uulitin ko mahalaga, yung partisipasyon dapat absolute ng dating kalihim ng Public Works. Why? Siya lang makakasagot Sino ang nag-identify o nag-propose ng mga project? Alam niya yan, okay? Pangalawa, kung sinasabi na wala daw po sa National Expenditure Program or sa NEP, yung mga proyektong yan, dahil yung NEP po, dumaan po yan sa RDCC, yung Regional Development Coordinating Council, dumaan po yan dyan sa DBCC, dyan po sa kanya-kanyang departamento o ahensya at dyan sa NEDA. Ngayon kung wala yan sa NEP, di lalo na. Insertion po, singit ang tawag dyan. Paano nakasingit? Sinong nagsingit? Sino nag-identify? Sino yung sponsor? Sino yung funder? Sino yung source of funding? Ang kaya hong sumagot niyan yung kalihim ng departamento. And again, unfortunately, way too early, way too fast, he was excluded, he was exempted, he was excused, he was dismissed, and allowed not to participate in the proceedings yesterday and maybe in all other future proceedings. I hope not. Kaya dapat ipatawag uli siya. Marami siyang masasagot ho dito Because the Blue Ribbon will not be able to arrive at any complete or thorough investigation of this massive fiasco and fund anomaly under Marcos Jr. administration without the principal actors or players like the former Secretary of Public Works. Kung ganito po ang direksyon, sarsuela po ito, and we will only be encouraging more corruption, more misfeasance, more malfeasance, more plunder, and more what have you. Why? Pag may ipit ka na, mag-resign ka na lang tapos hindi ka na ipatatawag. Yan po yung nagiging perception ng sambayan ng Pilipino ngayon. Now, if we are wrong, if I am wrong, di mabuti, ito yung mga usapin na gusto ko mali ako. Ito yung mga usapin na gusto ng sambayan ng Pilipino, mali sana yung aming maging pangamba. Dahil katulad ng higit na maraming Pilipino, all we ask is for transparency and accountability to stop corruption. At kaya naman tayo may pahinang ganito at lahat ay welcome
to stop idiocy para nang sa ganoon maiangat natin yung antas ng pampublikong diskurso sa mga mahalagang usaping panlipunan, to elevate the level of public discourse. Nang sa ganoon, uulitin ko, I do not care if you will have an opinion different or opposed to mine. Okay yun. Importante lahat tayo ay dapat may bahagi, may say sa nangyayari sa ating bansa as our contribution or ambag sa nation building. May mga nagtatanong, paki-press po ninyo yung aking description box on YouTube channel. Diyan po kayo maaring bumili ng aking libro, yung Kingmaker, the hard copy. And of course, lagi ko sinasabi, yung nasa YouTube, sana po kayo mag-like, share, subscribe, comment, or react. At yung nasa Facebook, sana po kayo ay mag-react, mag-comment, mag-share, at mag-follow. Kay JAH or Ja, hello po, Attorney Vic. Timing nga po, September 1 talaga pinag-resign si Bunuan. Di nila kaya ang big fish. Hindi ako na-satisfy kahapon sa hearing. God save the Philippines. Baka bumawi, tingnan natin. But the prevailing sentiment now, Ja, is itong ating pinag-uusapan. Never again. Never again, Filipino resilience is a deeply ingrained trait, forged by history of natural disasters, political upheaval, kaya nakangiti pa rin sa gitna ng matinding korupsyon na gaganap sa bansa. So sad. Well, never again. Dapat nasa tamang perspektibo rin yung Filipino resilience or the resiliency or the resilience of the Filipino people. Inuuto na po tayo. Pag sinasabi ang mga Pilipino resilient yan, hindi ho. May undertone po yun, may undermeaning po yun. Ibig sabihin po nun, uto-uto tayo, madali tayong mabudol. We cannot forever buy that lofty and very positive description of our trait of being resilient. Hindi na po resilient ang tawag doon eh. Kaya nga po, di ba sinabi ko kanina, ang ating hinihingi, transparency and accountability. Linalabanan natin even a whiff of a potential whitewash, labanan natin. Because we are demanding for full transparency, for full accountability to put a stop to corruption and put an end, not to the Filipino resiliency, but to idiocy. Ginuloko na po tayo eh. Dapat siguro pag-aralan natin yung palagi sinasabi, ang Pilipino, resilient yan. Hindi na po resilient, pinagsasamantalahan na po tayo. Dapat na po tayong lumaban. Magsalita na po kayo, hindi pwedeng resilient. Kuba na ho tayo lahat kakatrabaho. Nagpapakasasa sila sa pera nating mga Pilipino. Kay Buttercake, this is too painful, Attorney Vic. Yes, Buttercake, it is too painful. How can we Filipinos be so tolerating of this injustice? Thank you for fighting AVR. God bless and protect and guide you. Ako ho ay tinig nyo lang, tinig maisog. Hindi ko po kaya mag-isa ito. Magsama-sama po tayo. Labanan po natin ito. JP Scrib, ni-raid po ang Diskaya. Wala na po ang mga sasakyan na mamahalin. Hindi po si Diskaya lang ang may kasalanan eh. Kung raidin siya, di-raid din siya. Paano yung iba? Yung laging binabanggit, yung may kasalanan ng lahat ng ito. Yung small committee na hanggang ngayon hindi na lumalabas yung journal. Diba? Ang daming pag-uusapan dito. Bakit mo re-raidin yung Diskaya? May nagrarally sa labas ng bahay ni Diskaya o sa labas ng opisina ng Diskaya. Fine. Bakit si Diskaya lang ba? Yung Sunwest, yung Highton, yung Pahati, lahat ng pinapangalanan. Diba? Ito, malabo ito. Malabo ito. Nagkakaroon na sila ng naratibo to suit yung kanilang agenda. Ang nasa gitna po nito ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang alter ego, yung sa center din, yung center of gravity ng kontrobersiyang ito ay si dating Secretary Manny Bunuan. Paano magkakaroon ng ganung kalaking project yung Diskaya kung walang kasabwat yan? Hindi naman yan. Tama naman yung tanong, hindi naman nananalo ng pata sa bidding yan. Yun din ang ating dapat hanapin. Anong gagawin natin? Pag nag-resign, hindi na pwedeng ipatawag. Pag nag-resign, hindi na pwedeng panagutin. Pag nag-resign, hindi na pwedeng paupuin. Again, let me bring you to the template now. Yung pag-imbestiga kay Mayor Alice Guo. Huwag tayong pumayag anything less than that in terms of the number of hearings. It can never be na mas kakaunting hearing itong Blue Ribbon kesa doon sa pagdinig
sa kaso nung Mayor Alice Goo ng Bamban. Higit pong malaking anomalya ito. Huwag madaliin. Kahit weekly, kahit araw-araw pa. Kung ginawa nilang telenovela yon, dapat higit pa ito para mapanagot natin. Kailangan balik dyan yung nasa sentro ng kontrobersiya, yung dating kalihim ng Public Works. Again, I'm not accusing him of any wrongdoing. Not yet. Not yet. We're waiting for the evidence to come out. We're waiting to hear him out. Magturo siya kung ano sasabihin niya. Wala pang naririnig eh. Paano tayo hingin ng transparency and accountability? Iho ba? So muli maraming salamat at pinahintulutan po ninyo ako na samahan kayo dito sa isa na namang direktang ugnayan sa Tinig Maisog. Ulitin ko, ang layunin natin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, maiangat ang kamulatan ng ordinaryong Pilipino. Lahat tayo dapat ay bahagi sa lahat ng social, political, economic decision-making na nangyayari sa ating bansa. At kinakailangan meron tayong sapat na kaalaman, sapat na impormasyon. Wala na po tayong aasahan sa mainstream media at dito po tayo sa social media, mamili rin po kayo ng iba't ibang channel, napakarami pong credible dyan. Huwag po tayong sumuko, pinapalitan nila yung naratibo, ibalik po natin sa sentro, mag-focus po tayo, mag-concentrate po tayo. At umaasa ang sambayan ng Pilipino dito sa ginagawa ng Blue Ribbon. At sana, ibalik yung Star Witness, di ba? Dito sa 1.1 trilyong piso at nawawalang Star Witness. Muli, sa muli po nating pagkikita, maraming salamat po at kaisa po ninyo ako na dapat hindi dalawang uri ng batas, Set A, Set B. Set A pag mayaman, Set A pagka ma-impluwensya, Set B pag mahirap, Set B pag pulubi, kulong ka agad. Dito dapat pantay-pantay. Panahon na magsalita ang bawat Pilipino. Pero makakapagsalita lamang kung meron po kayong sapat na kaalaman, sapat na impormasyon. Ito po yung layunin at advokasya namin sa Hakbang ng Maisog, aking advokasya dito sa Tinig Maisog. Muli maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino Abogado Maisog, sa muli po nating direktang ugnayan. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. So ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.